Mag-resume tayo ng mga karera ngayon araw ng Biyernes. Galing tayo sa mahabang bakasyon kaya alam ko gaya ko gusto na rin natin tumaya. Kaya simulan na agad natin sa race 1. Mapapansin ninyo, iniba ko yung mga nakikita niyo sa screen para mas madali maintindihan. So as we go along, ipapaliwanag ko yan isa-isa. As usual, nandito yung running style. Parati naman natin na ina-arrange yan according dun sa kung sinong pinipredict natin na mauuna. Dito, malayo na kasi yung box rating ni Inclusion, yung tres. Yung box rating, iba po yan dun sa pace analysis na ginagawa ko gamit ang EPSP at F3. So, para sigurado kasi ako, dalawang method yung ginagamit ko. Yung isa yung box, yung isa yung fraction na handicapping. Kaya dito, makikita ninyo, ayan o, nag-highlight yung 4, tapos lamang pa sa converted time. Kaya panolo ko na yan yung tres, yung inclusion. Gaya nga ng sabi ko, pwede naman kayong kumuha ng ibang kursonada ninyo. Pwede nyong dagdagan kasi ito analysis ko lang. Nakikita naman ninyo yung data dyan. Kaya pwede ninyong dagdagan o kaya palitan kung gusto nyo. Basta ang sa akin, pinapakita ko naman yung data dyan. Yan ang pili ko, numero 3. Race number 2. Yung nakikita ninyo dito, AR, average rating po yan. So, yung first 3 horses na top, doon sa average rating pinapakita niya. Dito naman yung best time. Ito naman, LR, last run. So, kung i-analyze natin yan, ang average rating equals consistency. Kasi kung ang average rating mo mataas, ibig sabihin consistent yung kabayo. Best time yan yung ability. Yan yung nakakamit yung best time. So arrange yan first 3 horses. And then yung last run. Yung last run, dyan mo makikita yung form or yung condition ng kabayo kung nasa condition siya lately. So makikita ninyo dyan yung numero 8, siya yung nangunguna lahat. Kaya pang primera na po yan yung numero 8. Pero hindi ko sosolohin yan kasi kung analyze natin yan by pace, si Mustang Sally na sa midfield. Gaya nga ng sabi ko, yung mga mas medyo lamang kasi yung nasa harap eh. Si Gis Bruley, kahit hindi siya mauuna, kasi si Lord Luis matulin eh. Kahit dalawa silang front runner, mas mataas yung speed points ni Lord Luis, 7. Kaya mauuna talaga yan, or kung ipapaubaya niya, baka mauna na si Gis Bruley. Kaya panigunda ko yan, si Gis Bruley. Yung numero 2 na Barrio San Jose, pang-alalay ko na lang yan. Kasi although siya yung pinaka maganda yung converted time, makikita ninyo sa number of days, 118 days pa yan eh. Kailan pa yon? Tignan natin. July 7 pa po yun. Nung nasa RS5 pa siya. Kasi biglang tumaas yung grupo niya. Ngayon balik siya sa RS5. Ang hindi lang natin alam kung ilalaban na agad siya pagbaba niya. Pero sa kondisyon, nandun pa rin naman yung dating kondisyon niya. Kaya niyang gawin ulit yan. So, manmanan nyo na lang po kung ilalabas yung kabayo na yan. Kasi para sa akin, sapat na yung dalawa. Bahala na kayo magdagdag. Race number 3. Dito, mauna si Ikot lang pero palagay ko bakbakan sa harapan yan eh. Kahit mas mataas yung speed points doon. Bakit? Kasi
yung aire or yung maximum velocity ni combustion mas mataas. Okay? So, yung box rating halos pareho, kaya mahirap talaga mamili sa dalawa na yan. Ngayon, dito sa class, makikita ninyo yung tinakbo ni iikot lang sa RS1621. Si Compassion sa RS1115. Galing din po ito si iikot lang sa RS1115. Kunin natin yon, paglabanin natin. So makikita ninyo, mas lamang ngayon si Compassion. 'Di ba? Tsaka mas kukunin ko yung Compassion, primera ko na yan dahil si ikot lang ngayon lang sasakyan ni OP Cortez eh. Hindi pa natin alam kung mapapatakbo niya yan. And then, dun na ako sa Paligunda ko, nakikita naman ninyo, puro uno. Kahit last run niya, pangalawa siya, yung Darna. So, yan ang pili ko, 3, tsaka 1. Race number 4. Di hamak na mauna na yung signature move, pero kaya naman kasing pinapasunod yung kabayo na yan. Pero dito, dominado niya na yung harapan eh. Kaya palagay ko, mauna na yan. First pick ko na agad yan, si signature move. Kaya lang, kahit makikita ninyo na lamang siya sa box rating sa converted time. Okay? Pero, meron kasing mga, gaya nung sinabi ko dati, meron mga dark horse. Nabanggit ko yung justifiable dati. Nanalo nga. Kaya sabi ko, huwag kayong aasa dun sa hina-highlight ko. Kailangan pakinggan ninyo yung analysis. Kasi dun ko nababanggit yung mga posibleng manalo. Itong si bagay ba dito sa karera na to? Tingin ko hindi po. Kasi yung panalo niya, 50 days ago yun matagal na. Kung kukunin natin yung recent niya, walang kapana-panalo yan. Ang kukunin kong pangalawa dyan, bukod sa signature move, yung numero 3 na Madang Biday. Although malayo na yung agwat, di ba? Pero hindi natin masasabi, kailangan talaga may pang safety tayo dyan. Pero meron akong pangdihado, yung one for the road. Actually, kung ako pipili dyan, magtitipid ako, 7-4 na lang kukunin ko eh. Kasi talo na naman ng 7 yung 3 dito sa pace dito Hindi ko sinasabing tinalo niya na. Tsaka makikita nyo yung distansya na tinakbo pala. Okay? So, ang pili ko 7, 4, tsaka kung gusto nyo dagdag, si Manang Biday. Race number 5. So, itong mga nakikita ninyo, sama-sama na natin yung mga dating takbo nila. So, pinili ko na po yung mga talagang ilalaban nating paceline kasi hindi naman puro last yung nilalaban nila Mayroong umaatras tayo ng konti kaya pinipili natin yan. Tsaka natin paglalaban-labanin. Hindi rin pwede yung kukunin nyo lang yung best time. Kasi kailangan pag-aralan nyo yung pacing. EP, ang ibig sabihin yan, early pace. Yan po yung distansya mula sa starting line hanggang doon sa 800 meter mark. Ibig sabihin, kapag ka naka-highlight, yung mga kabayo na yan ang expected na nandun sa 800 meter mark na ang speed is 55.8 feet per second. So may unit po yan, feet per second yan. So mas mataas, mas mabilis. Kaya si Primero Soldado, asahan ninyo, nandun yan hanggang sa 800 meter mark. Medyo makakasunod si Silver Lining. Pwera lang, kuya atras. So, ganun din siya rin munding-munding at stand in faith. Kaya ang unang pili ko dyan, dahil mas kompleto yung SP is sustained pace. Yan po yung stamina. At yung F3 yung natitira pang lakas. So may natitirang lakas pa kasi yung 5. Kaya yan ang first pick ko.
Dahil bandera ito, yan ang second pick ko. Ngayon, meron pa uli akong pandehado dyan. Kasi, kung makikita ninyo, pag nagberde, ibig sabihin mataas yung grupo na nilabanan yan. Yung mga nilalabanan niya sa mga past performances niya, matataas na grupo. Mas mataas yung box niya kay Primero Soldado. Kung kinuha natin pang Negunda yan, kukunin ko yan dahil dehado yan. Galing sa mataas na grupo. Pwede nyo nang iwanan yung 9 dyan, paltan nyo ng 7 kung nagtitipid kayo. So, yan po ang pili ko, 5, 7, 9. Race number 6. So, eto, gaya ng dati, yan po yung Aire. Si My Dad Bogard ang pinakamataas na Aire at pangalawa sa pinakamagandang time. Kaya pang primera ko na yan. Dalawa lang ang pipiliin ko dito kasi kumbaga lutang naman eh. Pera na lang si Shine kung gusto nyong kunin. Kompleto nag-highlight lahat eh. Pero My Dad Bogard ang pamprimera ko, kukuha ako ng isang dehado kasi kung i-arrange natin, nandun na sa bandang dulo si Shine mahirapan yan. Tsaka 60 days ago, tagal na nung prueba na yun eh. Yung susunod kong kukunin dyan, dalawa lang kukunin ko, dehado pa. Si Gianche. So, 9, tsaka 7. Race number 7, dito actually, pwede nyo nang solohin yung Rapis Point eh. Kasi pinakamataas na Aire, kahit mauna si Smiling Lady, aabutan niya yan eh. Ayan o. Kita nyo yung fractions plus mataas ang box. Pwede nang solohin yan. Ngayon, kung hindi ilalaban dahil umakyat, ang tatalo dyan yung apo ni Maria. So, 1, pwedeng pansolo. Kung gusto nyo mag-safety, kunin nyo rin yung 8. Race number 8. Last race na po tayo. Mauna si Real Equity. Walang duda ron. Baka nga makaalagwa eh. Kaya kukunin dapat din yan. Pero ang first pick ko dyan, yung 1 na si Matikas. Makikita naman din ninyo dito kung pang ilan siya. Pang 7, yung 87.8 seconds ni Real Equity. Si Matikas, primera, 86.8. Pareho ng grupo. Diba? Kaya pamprimera ko dyan, Matikas, 1. Tapos, yung panigunda ko, yung numero 5 na si Lab. Kasi, yung grupo niya, mataas yung, although segunda lang siya, tsaka 87.6, mas mataas yung grupo niya kay Matikas. Kaya yan ang panigunda ko. Kung nagtitipid kayo, silang dalawa na lang kunin nyo. Kung gusto nyo ng makadehado, may pandagdag kayo, kunin nyo rin yung numero 2. So yan po, sana nakakagabay ako sa pananayan ninyo. Hanggang sa susunod ulit. Good luck.